Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. At itutuloy po natin yung pag-usapan natin tungkol sa yung bakuna kontra sa tetanus. Pero first things first, para alam po ninyo kung paano tayo makatetano, i-explain ko po ngayon. Ang mikrobyo po na tetano na tinatawag po natin ay, ang pangalan po nila ay Clostridium tetani, ay madalas po ay nasa lupa. No? Kung baga, sa Bisaya, yuta. Okay? Pero, wala po sila sa pinakataas na lupa, yung surface ng lupa. Sila po ay nakatago sa loob ng lupa. Kasi po, hindi po sila mabubuhay sa itaas ng lupa. Kasi exposed po sila sa air na meron pong oxygen. Ang mikrobyo po ng tetanus ay hindi po mabubuhay in the vegetative form, no? Yung hindi spore, kasi may dalawang forms ng Clostridium tetani. Yung spores na bilog, at saka yung vegetative form na tinatawag natin na bacilli, na pwede yun ang mag-cause ng sakit. Kasi makakaproduce po sila ng yung poison ng tetanus na tinatawag po natin ay tetanus plasmin. No? Okay? So, hindi po nabubuhay ang mga mikrobyo sa itaas ng lupa kasi ayaw nila sa oxygen na present syempre po sa air natin. Bakit common po ang mikrobyo ng tetanus sa lupa? Well, according to our medical books, ang mikrobyo ng tetanus ay present po sa bituka ng aso, pusa, or even baboy, no? Okay? At yung mikrobyo na nasa lupa ay nanggaling po sa dumi, siyempre, ng aso, pusa, or baboy. Kasi nga, nasa bituka po nila. Kumbaga, sila ang carrier. Hindi po sila makakakos ng tetanus, itong mga mikrobyo, sa loob ng bituka ng aso o pusa or baboy. Okay? Kasi po, ang mikrobyo ng tetanus ay nakaka-infect lang po sila sa tao lamang. So, sila ang mga carriers, itong mga hayop. Dumudumi sila sa lupa, kaya po, common po yung mikrobyo na tetanus sa lupa. Pero sa ilalim ng lupa, nakatago po sila doon. Kasi, syempre, sa loob ng lupa, wala pong oxygen na makakarating dyan kasi nasa loob sila Kaya po, nabubuhay po sila sa loob ng lupa. Ayun. So, kadalasan, akala ng mga tao, porket may kalawang na po yung pako na napakan niya, may tetano kaagad. Okay? Kung kalawang lamang, hindi po tayo natatakot. Okay? Lalo pag nakatayo lang yung pako sa kahoy, no? Sa kahoy at nasa loob ng bahay, for example, or nasa driveway, no? Malayo sa lupa. Okay? Kasi nga, syempre, sa loob ng bahay or sa driveway na semento, hindi po mabubuhay yung mikrobyo ng tetanus sa surface ng driveway na semento o kaya po sa flooring sa loob ng bahay. No? Kasi nga, hindi sila mabubuhay pag may oxygen at na-expose sila sa hangin na meron pong oxygen. Kaya po, kahit napakan po ninyo ang isang pako na kalawang, pag walang lupa, ayan, para sa akin, no need for tetanus immunoglobulin na tinatawag natin na HTIG, Human Tetanus Immunoglobulin. Yung mas mahal na injection, yung pangalawang injection na in-inject. If I'm not mistaken, halos lahat ng pasyente sa clinic at saka sa hospital. Which for me, hindi ko ginagawa yan.
Kasi ang basihan po natin ay yung basic science na microbiology na nakalagay na pag aerobic ang environment, yung may oxygen, hindi po mabubuhay ng ang tetanus na mikrobyo. So bakit magbigay tayo ng HTIG kaagad pag nasugatan ang isang tao, okay, kahit dahil sa isang pako na kalawang, pero wala naman pong lupa. No? So, pwede po yung isang mas murang injection, yung unang injection na tinatawag natin na tetanus toxoid, no? Pag hindi niya natanggap yung tetanus toxoid within the past 5 years, no? Pwede natin ipa-inject niyan. Pero yung HTIG, never ko yan nireseta except pag napabayaan yung sugat, no? Okay? Lalo pag yung sugat ay dahil po sa isang pako na hindi lang po kalawang pero may lupa, or kaya may yung isang pako na hindi po kalawang at makintab pa pero may lupa. Ayan, no? Okay? So, doon tayo natakot. Hindi po tayo natakot sa kalawang. Natatakot po tayo sa lupa na nakadikit sa pako. Kahit makintab yung pako, delikado rin po yung pako kasi may lupa. Alam na po natin ang lupa, nandyan po yung tetanus na mikrobyo. Pero pag bago lang po yung sugat, at alam po natin na malinis yung sugat kasi nakasuot ng sapatos yung pasyente, at syempre, pagpasok yung pako, medyo more or less, naiwan na po yung dumi sa sapatos niya, okay? At pag nakalusot yung pako, check na po, malamang wala na pong lupa, no? Hindi po tayo natakot na maka-tetano ang pasyente. Okay? Kaya lang po, pag napabayaan yung sugat, more than 7 days na po, hindi nagpapagamot ang pasyente, at nagkaroon ng nana, ayan, this time, nagpapabigay na po ako ng HTIG. Kasi po, pag may nana ang isang sugat, malamang wala pong oxygen yung portion na may nana. Kasi po, hindi na po nakakarating yung blood circulation dun sa sugat na yun. Bakit napaka-importante ang circulation ng blood? Kasi po, ang blood, ang nagdadala po ng oxygen sa sugat. Okay? Pag hindi po makarating yung blood dahil may nana na nga, wala na pong blood circulation supply, syempre, walang oxygen yung portion na may nana at pwede mabubuhay po yung mikrobyo ng tetanus. Kaya po pag dirty wound, lalo pag more than 1 week, bago napakita ang pasyente, may nana na, kahit walang lupa yung pako, no? According sa pasyente, still, pinapa-inject ko yun ng pasyente ng yung HTIG. Pero bihira lang po nangyayari yun. So, itutuloy po natin ang ating topic tungkol sa tetanus sa susunod na video natin. Maraming salamat po.